asawa ko, nakita ko yung forma ng asawa ko, awang-awa po ako. Kaya ang sakit-sakit ko, kaya hindi ko po maisip na ganun po yung forma niya doon. Sa sakripisyo niya sa anak niya. Ayoko na pong bumalik kahit po anong gagawin niya sa akin. Ayoko na pong bumalik sa lugar na yun. Ayoko na po, baka susunod po, pag bumalik ako doon, hindi lang ganito ang aabot sa akin, baka lahat na po kami. Baka imbis na yung anak ko may pangalawang buhay pa po, baka sunod, walang buhay na yung mga anak ko pag bumalik pa po kami doon. Napakasakit po, naramdaman ko ngayon na nawala yung anak ko. Right now, we have asked the assistance of the Department of Public Works and Highways for an in-depth analysis and evaluation of the stability of the structure. Until then, we will keep the bridge closed to all vehicular traffic. Because of movements of vehicular traffic above the bridge, or if there might be an earthquake of severe magnitude, baka biglang mag-collapse yung structure. So, inaalis namin ngayon yung mga residente na nasa immediate 20 meters radius from that structure. At for the immediate na ito yung landslide na ina-address natin, ang pwedeng ma-provide lang talaga ng city government for this immediate solution ay yung 20 meters from the wall na ma-demolish kaagad ito. Forced evacuation talaga ang gagawin natin. Still, ang immediate provision na ipoprovide ng ating city government ay yung financial assistance, whether they will go back dun sa probinsya nila or magsisettle pa rin sila dito within Metro Manila. But beyond the 20 meters, eto na yung dapat pag-usapan na ng Transco at ng city government. Since this is a private property, aside from the usual pagbabaha or any typhoon na mga incidents natin, we also consider yung earthquake. Hanggat maaga, pwede naman tayong lumikas. So it's important ang public safety rin sa amin. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming programa. At sa susunod na Huwebes, manood po kayo ng aming espesyal na pagtatanghal kaugnay ng aming ikalawang anibersaryo. Sa grupo na aming rescue, na pagsasagawa po kami ng ilang mga tulong po sa inyo, paghahanda po, lalo na po sa gitna ng kalamidad. Yan o, itawag namin yan serbisyo totoo.